mag-umpisa sa ating panganambahan. Gandaan po natin ating mga puso't isipan. Tiniling ko po ang bawat isang tayo po'y tumayo. Tayo po muna ay manalangin. Tayo manalangin. Aming Diyos na katas-taasan sa lahat. Dakila naming Diyos, papuri at luwalhati, aming pong alay sa inyo, Panginoon. Karapat-dapat ka lamang pong parangalan, luwalhati ng inyong mga anak. Tunay nga, O Diyos, na kamangha-mangha ang iyong magawa, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa lahat ng bagay. Amin Diyos na dakila, kami po ay buong pagpapakumbaba na lumalapit sa inyo sa umagang ito. Hiniling po namin, Panginoon Diyos, na patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Saliksikin niyo po, O Diyos, aming mga puso at isipan. Kung may mga marurumi at mga kasalanang nagawa kami, Panginoon Diyos, na iyong natunghayan sa aming mga puso at isipan, dalangin po namin na ipatawarin niyo kami, Panginoon, at linisin po nawa kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo upang maging karapat-dapat kami na makapag-alay sa inyo ng mga papuri at pagsamba, O Diyos. Patawad po, O Diyos, sapagkat madalas nangingibabaw ang aming laman, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, nawa ay palakasin ang aming mga espiritual na kalagayan upang malabanan namin ang aming laman, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat tunay ang iyong salita na sa tuwing kami ay hingi ng aming hihingi ng tawad sa inyo, Panginoon Diyos, ay tapat ka na kami ay patatawarin sa aming mga sala, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pangako, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat sa kalakasang pisikal at spiritual na patuloy niyo pong pinagkakalob sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sa isang linggong nagkaraan na kami ay patuloy niyo pong ginagabayan at tinutulungan po sa aming mga pangailangan, Panginoon. Maraming salamat sa mga trials and affliction, Panginoon. Sa tuwing kami magtatagumpay, Panginoon Diyos, dalangin namin na ito'y maialay namin sa inyo kayong mataas. At sa tuwing kabiguan na aming natatanggap o nakukuha, Panginoon Diyos, dalangin namin patuloy kami lumapit sa inyo at magpakumbaba. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan niyo kami ng kalakasan upang makarating muli sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa mga kapatid na hindi pa namin kasama sa oras nito, dalangin po namin ang iyong pong gabay at pag-iingat po sa kanila. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat patuloy ang biyaya ay sapat sa amin. Sa umaga pong ito, Panginoon, kami mag-aalay ng aming mga pagsamba. Dalangin namin, Panginoon Diyos, nawa ito'y magkatanggap-tanggap po sa inyo, Panginoon. Lahat ng aming mga awiting papuri at pagsamba, ang aming pagbibigay ng aming mga ikapu at kaloob, aming mga panalangin. Dalangin namin, O Diyos, nawa ito'y maging isang mabangong samyo sa inyong harapan, Ama. Kami po ay humihiling, Panginoon Diyos, sa oras na ito, ng bawat isa, Panginoon Diyos, ay pagkaluban niyo ng sapat na kaunawaan at katalinuhan, maunawaan ng iyong salita
ang iyong mensahe na mahihayag sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, O Diyos, ang mensahe na iyong ipagkakalob sa amin sa pamagitan ng iyong mensahero, Panginoon. Dalangin po namin na may siya pagkapuspusin inyo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang iyong kaluwalhatian na siyang mahayag sa aming kalagitnaan, hindi ang kanyang kahinaan. Pagpalain niyo, O Diyos, ang mensahe at ang mga tagapakinig. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, ang bawat isa ay karoon ng sapat na katalinuhan upang manawaan ng iyong salita at sa ganoon ito may pamuhay namin, O Diyos. Dalangin namin, O Diyos, sa umaga pong ito, pagpalain niyo po ang aming pananambahan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito lamang po ang aming samot dalangin. Amen. Makakuha na po ang bawat isa, awitan po natin ang ating Panginoon. Please open your hymnals. Page 17. Awitan po natin ang ating Diyos, ang ating Hari. Sa page 17, O Worship the King. Page 17 po sa inyong mga hymnals. Worship the King. On the first stanza, sing. Oh, worship the King, all glorious above. Oh, gratefully sing His power and His love. Our shield and defender, the ancient of days, pavilion splendor and gilded with praise. Oh, tell of His might, oh, sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy is space, His chariot of wrath, the defender clouds form, and dark His path on the wings of the storm. They bountiful care, what tongue can recite? It threads in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Last stanza. Frail children of dust and feeble as frail, indeed do we trust, nor find thee to fail. Their mercies how utterly to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Isa po mong awitin sa song number 333. Song number 333. The Love of God. Awitin po natin lahat ng stanzas. The Lamb of God on the first stanza. The Lamb of God on the first stanza, sing.
The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest vale. The guilty pair, not under care, the beauty son to win is hearing child, effectual child, and pardon from his sin. Oh, love of God, rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints of angels' song. When hoary time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who refuse to pray on rock and hills and mountains fall, that love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming song and angels raise, the saints of angels' song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saint of angels' song. Would we ink the ocean fill and where the sky of partners made, where every stalk on every field and every man ascribed by trade to hide the love of God above, who drained the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, contain the night to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Amen. Purihin po ang Panginoon. Naanyayahan ko po tumayo ang bawat isa para sa ating pong Bible reading. Tawagin po natin si Brother Roji. Pagpalang umaga sa lahat sa pagpapatuloy po na pagbasa natin ng salita natin, Panginoon. Muli po natin buksan natin mga Bible sa Proverbs chapter 21, mga Kawikaan chapter 21. Basahin po natin ang lahat ng talata. Ang sabi, verse 1, ang puso ng hari ay hawak ng Panginoon, parang daloy ng tubig. Ibinabaling niya ito saan niya ibigin. Lahat ng daan ng tao ay tila matuwid sa kanya, ngunit ang Panginoon ang tumitimbang sa puso niya. Ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay higit na katanggap-tanggap sa Panginoon kaysa handog. Ang mapagmataas na paningin at palalong puso, ang ilaw ng masama ay kasalanan. Ang mga balak ng taong tapat ay humahantong sa pakinabang, kung paanong ang pagmamadali ay humahantong sa kahirapan. Ang kayamanang natamo sa pamamagitan ng dilang sinungaling ay isang singaw na napaparam at patibong napapatay. Ang karahasan ng masama ang kakaladkad sa kanilang papalayo, sapagkat tumanggi silang gawin ang matuwid. Ang daan ng nagkasala ay baluktot, ngunit ang ugali ng walang kasalanan ay matuwid. Mabuti pang tumira sa isang sulok ng kabubungan kaysa kasama sa bahay ng asawang palaaway.
Ang masamang tao'y naghahangad ng masama, walang natatamong kahabagan sa kanya ang kanyang kapwa. Kapag naparusahan ang manlilibak, ang walang muwang ay nakikinabang ng karunungan. Kapag ang taong marunong ay naturuan, nagtatamo siya ng kaalaman. Pinapansin ng matuwid ang bahay ng masasama at winawasak niya ang masasamang tao. Kapag ang daing ng dukha ay hindi tininig ng isang tao, hindi rin siya diringgin kapag siya naman ang nagpasaklolo. Nagpapalubag ng galit ang regalong lihim na ibinigay, at ang suhol na nakakubli sa kasuotan ay pumapawi ng matinding kagalitan. Ang dulot sa mga matuwid ay galak kapag ang katarungan ay iginawad, ngunit sa gumagawa ng masama, ang dulot nito ay sinda. Ang taong naliligaw sa landas ng kaunawaan ay masasadlak sa pangkat ng mga patay. Magiging dukha ang taong maibigin sa kalayawan. Ang mahilig sa alak at langis ay hindi yayaman. Ang masama ay nagiging pantubos sa mga matuwid, at ang di tapat ay sa mga taong tapat. Mabuti pa ang tumira sa isang ilang kaysa kasama ng asawang magalitin at palaaway. Verse 20, sa tahanan ng marunong ay nakaimbak ang mga piling pagkain at langis, ngunit inuubos ng mangmang ang lahat niyang naiimpok. Ang sumusunod sa pag-ibig at katwiran ay nakasusumpong ng buhay, kaunlaran at karangalan. Sinasalakay ng taong marunong ang lungsod ng makapangyarihan at ibinabagsak ang kuta ng kanilang pinagtitiwalaan. Ang taong nagbabantay sa kanyang bibig at dila ay naglalayo ng sarili sa kapahamakan. Ang hambog at mapagmalaking tao, manlilibak ang kanyang pangalan, kumikilos siya na labis ang kahambugan. Ang hinahangad ng tamad ay ang kanyang kamatayan, pagkat aayaw gumawa ang kanyang mga kamay. Sa buong maghapon, naghahangad pa siya ng higit, ngunit nagbibigay ng masagana ang mga matuwid. Ang handog ng masasama ay di katanggap-tanggap, lalo na kung ito'y dinalang masama ang hangad. Ang saksing sinungaling ay mapaparang, at sino mang makinig sa kanya ay wawasakin magpakailanman. Ang taong masama ay nagpapanggap na malakas ang loob, ngunit pinag-iisipan ng taong matuwid ang kanyang mga daan. Walang kaalaman, walang pangitain, at walang balangkas na maipagtatagumpay laban sa Panginoon. Last verse 31. Inihahanda ang kabayo sa araw ng labanan, ngunit sa Panginoon nasasalalay ang tagumpay. Pagpalain ng pagbasa ng mga salita natin, Panginoon, dumako naman po tayo sa pagbibigay natin ng tithes and offerings. Ngayon naman po idadako po tayo sa panalangin ng paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel, magpakailanman, kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at ngayon din ng karangalan ay nangangamula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang
kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagkapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong kaluwalhatiang pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at ibinabalik lamang namin sa iyo ang binibigay niyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at nagmalalakbay sa harap mo gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon namin Diyos, lahat ng kasaganang ito, inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot, inihandog namin ang lahat ng bagay na ito, at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos, ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasang nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa iyo. Amen. Hango mula sa 1 Chronica chapter 29 verse 10 to 18. Makakaupo na po ang bawat isa. Para po sa ating huling awitin, muli po niyong buksan ang inyong mga songbook sa song number 79, Jesus Paid It All. Song number 79, awitin po natin muli lahat ng stanzas. Jesus paid it all. On the first stanza, sing. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's past and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Last stanza. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul's to gain, my lips shall still repeat. Jesus paid it all
Sin had left but Christus stayed, He washed it white as snow. Amen. Para po sa pakikinig at pangangaral ng salita ng Diyos, tawagin po natin ang ating pong pastor. Mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Muli po tayong tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jeremiah chapter 5. Jeremiah chapter 5, ating pong basahin ang talatang 25. Jeremiah chapter 5, verse 25. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withheld good things from you. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ay Missing the Blessings of God. Kung last Sunday ang pamagat ng ating pinag-aralan ay Experiencing the Blessings of God, ngayon naman, Missing the Blessings of God. Tayo po ay dumulog sa Diyos at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, luwalhati, karangalan at kapurihan, pasasalamat ang aming pong hinahandog at inaalay sa inyo ngayong umaga. Nawa Panginoong Diyos, kalugdan nyo na pagpalain ang pananambang ito at ang iyong presensya ay sumaamin. Mabigyan namin kayo ng kapurihan at kasiyahan. Patawad sa lahat ng aming mga kasalanan, sa mga karamihan inyong nakikita, sa aming mga puso, hiniling po namin na iyo pong hugasan at linisin sa dugo ng aming Panginoong Sus. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong mensahe. Maintindihan namin ng maliwanag ang iyong kalooban, kagustuhan sa aming mga buhay. Ilagay niyo po sa aming puso palagi ang hangarin na sundin ang iyong mga utos at gawin ang iyong kalooban. Maliwanag ganawa kaming lahat. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Sa banal na pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Makakatayo na po kayo, makakaupo at salamat. Nung nakarang linggo ay ating binigyan ng kahulugan at inalam natin kung anong ibig sabihin ng pagpapala ng Diyos, the blessings of God, o kung anong ibig sabihin ng buhay na pinagpala. At yan ay ang maranasan natin ng personal, yung pagsang-ayon ng Diyos sa atin, yung pong ma-enjoy po natin ang kanyang pabor, yung pabor ng kanyang grace, yung pabor ng kanyang providence, at yung mismong pabor sa anyo nito. Hindi po ito limited lamang sa espiritual na kalalagayan o aspeto, kundi kasama din po dyan yung mga temporal na bagay. Ibig sabihin, yung mga pangangailangan natin sa buhay na ito, mga temporal na pangangailangan. Yung po bang maranasan po natin ang blessing ng Panginoon sa ating buhay sa lahat ng iba't ibang aspeto at relasyon, kapwa sa kaluluwa at pati na rin sa katawan. Yung po bang maranasan natin na no good thing will He withhold from us, ayon sa ating nabasa o ayon po doon sa Psalm 84:11. Yung po bang He will show Himself strong on our behalf? Yung po bang makaranas tayo ng peace of God which passeth understanding, keeping our hearts and minds through Christ Jesus? Yung maranasan din natin yung promise ng Diyos kay Joshua. Nasabi ng Diyos kay Joshua, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, yan po yung ibig nating sabihin na blessed life. Also, inalam din po natin yung mga kadahilanan kung bakit we fail
Bakit nabibigo tayo na maranasan natin itong blessed life? Ang buhay po natin ay wala sa kalooban ng Diyos. Bigo po tayo na makatupad sa mga requirements na hinihingi ng Diyos. Ganon din naman, hindi po tayo sumusunod sa kanyang mga rules at commandments. Gumagawa po tayo ayon sa sarili nating pamamaraan. At lumalakad po tayo ayon po sa sarili nating mga daan. Sa halip na sa daan ng Diyos. Sa halip na i-conform natin ang ating mga lakad sa mga daan ng Panginoon. To conform to His ways. Ngayon po umaga ay dadako po tayo sa detalye nito. We will go into details. Titingnan po natin ang mga halimbawa sa Bible kung paano po we miss the blessings of God. Now, alam ko po, lahat tayo dito gusto natin ang sambuhay na pinagpala ng Diyos. Lahat tayo gusto natin blessing ng Panginoon. Hindi lang sa larangan espiritual, kundi sa larangan din naman ng temporal. Hindi lamang sa ating mga kaluluwa, kundi pati rin sa ating mga katawan. Kaya lang, bakit karamihan sa mga anak ng Diyos, they live way below to their spiritual privileges? Bakit karamihan sa atin ay hindi natin na-experience yung design, yung uri ng buhay na nais ng Diyos natin pong maranasan? Yan pong ating tutunghayan. We will go into details. At nabanggit na po natin, napag-aralan na natin yung sinabi doon sa Psalm 84 verse 11. Ngayon, balikan po natin yun. Sa Psalm 84 verse 11, ganito po ang sinasabi. Psalm 84:11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. That is to experience and enjoy the blessings of God. Ngayon, i-compare naman natin to sa ating text sa Jeremiah chapter 5 verse 25. Nang sabi naman diyan, your iniquities have turned away these things, and your sins have withheld good things from you. Which means, this is to fail and to forfeit God's blessings. Sila na sumusunod sa mga pakana o pamamaraan ng kanilang sariling mga puso, umaayon sa mga kaugalian ng sanlibutan o nagpapasakop sa mga pita ng laman, ay hindi lamang po nagkakait sa kanilang sarili ng mga pagpapala ng Diyos. Nabahagi po yan ng mga masunurin, kundi nagdurusa din sila sa mga hindi kinakailangang paghihirap at masakit na kadalamhatian mula sa isang tapat na Ama. Gaya ng malinaw na napatunayan yan sa buhay ni Jacob at ni David. Ano po ang ginawang mali o kasalanan ni Jacob? Dinaya niya ang kanyang tatay, dinaya niya ang kanyang kapatid na si Esau. Kaya inani din niya yon, dinaya din siya ng kanyang mga anak. Ano po naging pagkakamali ni David? Nangalun niya siya. Kinuha niya ang asawa ng iba at pumatay siya. Adultery and murder. Kaya ano nangyari? Ayun, nagresulta sa kaguluhan ng kanyang pamilya at kaharian. You see? Yan po ang resulta pagka talagang hindi po tumatalima sa mga utos ng Panginoon. Ikalawa, dumako naman tayo sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Kung inyo po matatandaan, ito po yung ating pinagbulay-bulayan last Sunday. Balikan po natin muli. Pagkatapos ng 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles naman. 2nd Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth
to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Yan. Binanggit dito ang pinagpala. May pangako ang Diyos, pero may kondisyon. God will show himself strong in the behalf of those whose heart is perfect towards him. Binigyan natin ng kahulugan. Inalam natin ang kahulugan kung ano ibig sabihin ng perfect heart. Hindi naman to sinless heart, dahil wala naman taong gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kundi ang ibig sabihin niyan ay sincere. Ibig sabihin niyan whole heart. Kabaliktaran ng divided heart. Buong puso talaga para sa Panginoon. Yung taong mayroong perfect heart, desidido siya na ang kanyang sarili, buhay at lahat ng meron siya ay para yan sa Diyos. Pansin niyo, perfect towards Him. Towards Him. Sa Kanya. Yung sarili niya, yung buhay niya, yung puso niya, ay talagang para lang sa Diyos. At kung ano ang hihingi ng Diyos, ibibigay niya. Ito yung debosyon. Tapat na debosyon sa Panginoon. Ito yung loyalty sa Diyos. Now, siyempre, meron ding mga pagkukulang, meron ding mga kabiguan, meron ding pagkakamali, pero hindi nangangahulugan na yung puso niya hindi na sa Panginoon. Nanuhan niyo po? Yeah. Nandun pa rin ang puso niya towards God. His heart is perfect towards Him. Kaya kung ano man ang kanyang naging pagkukulang, pupunuin niya ulit. Ano man ang kanyang naging kabiguan, babawi siya. Why? Sapagkat his heart is perfect towards Him. Ngayon, pansinin po ninyo kung gaano kaseryoso ang pagtatapos ng parehong talatang ito. Tuloy po natin ang basa. Herein, thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Ikaw ay gumawa ng kamangmangan, kaya mula ngayon ay magkakaroon ka ng mga digmaan. O sino po ang tinutukoy dito? Si Haring Asa. Yan. Ganda pa naman ang pangalan niya, Asa o Asa. Pero hindi siya umasa sa Panginoon. Umasa siya sa bisig ng laman. Umasa siya sa ibang tao. Hindi sa Panginoon. Ang puso po ng kawawang si Asa, hindi ho naging sakdal sa Panginoon. His heart was not perfect towards God. And because of that, hindi po niya natanggap ang pinakamahusay na bagay ng Diyos. He missed God's blessing. Si Haring Asa, isang reliyosong tao naman siya. Reliyosong hari naman siya eh. O, tingnan po natin ang patungkol sa kanya sa chapter 14. 2 Chronicles chapter 14 verse 2. Nung siya ay naging hari na ng Judah, ito ang kanyang ginawa. And Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord his God. Okay, ganda. So far so good. For he took away the altars of the foreign gods. So hindi siya idolatrous. Hindi siya gumagalang, sumasamba, at nagbibigay parangal sa mga Diyos-Diyosan. Tinanggal niya mga altar ng mga Diyos-Diyosan in the high places and broke down the images and cut down. Pinagsisira niya yung mga idols, yung mga larawang inanyuan at inukit. And commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and do the law and the commandment. Verse 5, and he took away out of all the cities of Judah the high places and the images, and the kingdom was quiet before him. So mula rito makikita po natin, si King Asa was a good king. He was a good king. He was a religious person. Ngayon, anyari? Ano nangyari? Sa kasamaang palad, tulad ng marami, ang kanyang early life
ay napangakuan ng mabuti pero nag-expired sa gitna ng kanyang magandang takbo ng buhay. At bakit po siya nabigo ng labis? Sa nabanggit na pagkakataong yan, ang sabi ng ating teksto, gumawa siya ng kamangmangan. Balik tayo, chapter 16 verse 9, tingnan niyo po yan. Herein thou hast done foolishly. Gumawa ka ng kamangmangan. Ano po yung kamangmangan na ginawa niya? Basahin natin sa verse 7. Ang storya from verses 1 to 6, ganito. Yung hari naman ng Israel, galit sa hari ng Juda. Ang ginawa ng hari ng Israel na si Baasha, ginera niya ang Juda. Dahil sa ginera sila, ito namang si Haring Asa, humanap ng kakampi. Ang kinampihan niya yung hari ng Syria. Doon siya lumapit si Ben-Hadad, king of Syria sa verse 2. At sinabi niya, huwag ka na makipag-alyansa kay Haring Baasha. Sa akin ka na makipag-alyansa. O ito regalo ko sa iyo. Kinuha niya yung mga kasangkapan doon sa loob ng bahay ng Diyos, yung mga ginto doon. At yun ay binigay niya. Yung gold and silver kay Ben-Hadad. Ito naman si Ben-Hadad, mukhang pera. Aba, okay to. Sige, ikaw ang kakampihan ko. Dinilusob niya si Haring Baasha. O di talo sila. Yan. So doon po umasa si Haring Asa. Nagalit ang Panginoon. Yan po ginawa. Verse 7. And at that time, Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said unto him, because thou hast relied on the king of Syria, and not relied on the Lord thy God. Therefore, is the host of the king of Syria escaped out of thine hand. Yan ang kanyang ginawang kahangalan at kamangmangan. Sa halip na mag-rely siya sa Panginoon, nag-rely sa bisig ng laman. Nag-rely siya sa tao. Yan ang malaki niyang naging pagkakamali. Now, dahil po sa isang krisis na yan, bumaling siya sa bisig ng laman sa halip na umasa sa Panginoon niyang Diyos. Kaya anong naging resulta? Verse 12. And Asa, in the 39th year of his reign, was diseased in his feet. Yun ang napala niya. Until his disease was very great. Yet, ito pa, ang matindi, na ginawang pagkakamali ni Asa. Yet, in his disease, he sought not the Lord, but the physicians. Ayun. Kita niya? Mas madaling umasa at manangan sa nakikita kaysa dun sa hindi nakikita. Di ba? Di ba ganyan din tayo? Pag may problema, sinong tinatakbuhan natin? Lahat tatakbuhan, pupuntahan, pwera lang Panginoon. Mas madaling mag-rely sa nakikita kaysa dun sa hindi nakikita Di ba? Mas madaling kumapit dun sa may mahahawakan ka kaysa dun sa hindi mo nakikita kung anong hahawakan mo, nga naman. Yun ang naging pagkakamali niya. See? Kaya si Asa po ay nagkasakit sa kanyang mga paa. At bagamat malubha ang kanyang mga sakit, kahit sa kanyang pagkakasakit ay hindi ho siya humingi ng tulong sa Panginoon, kundi doon siya humingi ng tulong sa mga doktor, sa mga manggagamot lamang. Yan ang lesson. Pag hindi tayo talaga nanangan sa Panginoon. So natuwa ba ang Panginoon kay Asa? Hindi. God was displeased. At inani ni Asa ang kanyang tinanim. Yan yung prinsipyo na sinasabi natin na in God's governmental dealings or ways, tayo po ay tatartuhin ng Diyos ayon sa ating conduct towards Him. Sabi ng Panginoon, I will honor who will honor me,
And those who dishonor me, I will not honor. Yeah. You see? Another, mga kapatid, sa Psalm 81 verse 10, isa pang, halimbawa, Psalm 81 verse 10, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. Ano ibig sabihin yan? You shall enjoy my blessings. Pero anong ginawa nila? Sa halip na they opened their mouth wide, ang ginawa nila, verse 12, but my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Ibig sabihin, ang sambayan ni Israel ay hindi ho nagpasakop sa Panginoon. Hindi sila nakinig sa tinig ng Panginoon. Hindi ho sila sumunod sa mga utos ng Panginoon. Ano po ang ginawa ng Panginoon sa kanila dahil po dyan? Verse 13, I gave them up unto their own hearts lust, and they walk in their own counsels. O hindi ba, mga kapatid? Sila rin po ang naging talo o lugi dahil dyan. Kaya sa pagsuway sa Diyos, tayo po laging lugi. Tayo pong laging talo. Pero kung tayo po susunod, mga kapatid, tayo po ay magtatagumpay. Because in the path of obedience is the path of prosperity. The path of obedience is the path of prosperity. This book of the law, sabi ng Panginoon kay Joshua, shall not depart out of your mouth. Yung book of the law, yun yung batas na ibinigay ng Diyos sa Israel through Moses. Ngayon, ang book of the law natin is the Word of God, the Bible. Ngayon, ang sabi niya kay Joshua, shall not depart out of your mouth. Ibig sabihin, magiging salita mo to sa iyong bibig. Babanggitin mo to. Pero siyempre, yung binabanggit mo yan sa bibig, yun yung laman ng puso mo. Sa makatwid, yung aklat ng kautusan dapat maging laman ng ating mga puso. At anong gagawin? Pagbulay-bulayan. Thou shalt meditate therein day and night. For what reason or purpose? That thou mayest observe. Ang purpose, kaya tayo nag-aaral ng Biblia, para malaman natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga tuntunin at alituntunin, at pagkatapos nung malaman natin, gawin natin, sundin natin. Matapos nating mapakinggan ang tinig ng Panginoon, apply natin. Hindi yung napakinggan lang, pagkatapos nun, wala lang. Walang ginagawa. Kailangan gawin eh. Pag ginawa natin yan, sabi ng Panginoon kay Joshua, at ganun din sa atin, then, thou shalt make your way prosperous, and thou shalt have good success. Yan ang pangako. In other words, you will experience my blessings sa iyong buhay. So dito po, pansinin niyo po kung ano ang sumunod na nangyari in verse 13 and 14. Oh, that my people had hearkened unto me. Sana ang aking bayan ay nakinig lamang sa akin. And Israel had walked in my ways. Ano magiging resulta? Ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang magiging blessing? I should soon have subdued their enemies and turn my hand against their adversaries. Disin sana, tinulungan ko sila na magapi ang kanilang mga kaaway at labanan yung mga gustong sumakop sa kanila. Kung nakinig lamang sana sila. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Makinig tayo sa Kanya. So nakita ko natin, pag tayo nakinig sa Kanya, may promise ang Panginoon. Blessed life.
Ngayon, pag hindi natin pinakinggan ng Panginoon, hindi natin siya sinunod sa kanyang mga utos at mga aral, wag na tayo umasa ng isang pinagpalang buhay. Hindi ho bibigay ng Panginoon yan. Now, verse 15 and 16. Sabi diyan, ang mga napopuot sa Panginoon ay yuyuko sa Kanya at ang kanilang panahon ay magtatagal kailanman. Pakakainin kita ng pinakamabuting trigo at bubusugin kita ng pulot na mula sa bato. O hindi ba? Napakaliwanag niyan. Meron pa bang liliwanag sa puntong ito? Dahil po sa kanilang pagiging suwail at lakad na masuwayin, naiwala po nilang pagpapalang yun. They missed God's blessings mula sa Diyos. Sa halip na supilin po ang kanilang mga kaaway, hinayaan po ng Diyos silang madaig ng mga kaaway na yon. Sa halip na magbigay ng masaganang ani, nagpadala ang Diyos ng tagutom. Hindi ho niya pinagpala ang kanilang mga pananim. Hindi ho sila nagkaroon ng masaganang ani, manapay ang nangyari sa kanila, nagkaroon sila ng tagutom. Sa halip na bigyan sila ng Panginoon ng mga pastor ayon sa kanyang puso, ang ginawa ng Panginoon, hinayaan niya ang mga bulang mangangaral na linlangin o dayain sila. Yan ang kabayaran. Isa pa. Last. In Isaiah chapter 48, verse 18. Isaiah chapter 48, verse 18. Ito po ang ating mababasa. Oh, that thou hadst hearkened to my commandments. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos. Oh, kung sana'y kayo lamay nakinig sa aking mga utos. Makinig sa aking mga kautusan. Disin sana, then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. Disin sana, ang inyong kapayapaan ay naging tulad sa isang ilog, at ang inyong katwiran ay naging tulad ng mga alon sa dagat. So ito po ay tumutukoy sa mga tao o isang bayan na hindi ho nakatanggap ng pinakamabuting bagay mula sa Diyos. Sa kasawiang palad, gaano karami din sa atin ang ganyan din ang daing. Gaano karami sa atin, ganyan din ang panaghoy sa ating mga buhay. Walang kapayapaan, walang kapanatagan, puro kalituhan, puro kabalisahan, puro problema, sabi nila. Kaya tuloy sabi nila, buwisit na buhay ito. Puro kabwisitan. Yun lang naman ang dahilan kung bakit hindi nakinig sa mga kautusan ng Panginoon. Di kabwisitan. Ngayon, naintindihan na natin. Ganun naman kasimple ho yung mga kapatid. Pag talagang hindi ho tayo susunod sa Panginoon at hindi ho tayo tatalima sa kanyang tinig, ay hindi ho pa pagiginhawain ng Diyos ang ating buhay. Kahit ano pa gawin mo, kahit gumawa ka pa ng mga kaparaanan, ng mga solusyon, hindi ka pagtatagumpay ng Panginoon. The way of the transgressors is hard. Yan po ang sabi ng Kawikaan, chapter 13. Ang mga circumstances sa buhay natin hindi magiging favorable. Ang mga plano po natin palaging magiging failure. Walang tagumpay. Kung sakali man magwagi tayo, magtagumpay tayo sa ating mga plano, titiyakin ng Panginoon, in the end, it will be sorrow and sufferings. Kasi gusto lang pakita sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na hindi siya nasisiyahan sa kasalanan at sa mga pagsuway natin sa Kanya. At hindi papayag ang Diyos
na mag-enjoy ang kanyang mga anak sa kasalanan. Hindi siya papayag. Mali na nga ginagawa mo, pagpapalain ka pa ng Diyos. Kasalanan na nga ginagawa mo eh. Bibigyan ka pa niya ng kabutihan? Aba, hindi yung ganun yun. Pakikita niya sa iyo at patutunayan niya sa iyo na ang sumuway at mamuhay sa kasalanan, hindi kasiya-siya. You will greatly suffer. Kaya walang opsyon, kundi ang sumunod. That is the only option. Give in, concede to God. Pasakop mo sarili mo sa kanyang gobyerno at pamamahala. Pwede ko ba sabihin whether you like it or not? Dapat, we should always like it, di ba? Ang sumunod sa Diyos. Hindi yung mapipilitan pa tayo na sumunod kasi ayaw natin. Tapos magmamatigas tayo sa Panginoon. Pag tayo naman ay nagmatigas sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo magwawagi. Hindi o babaguhin ng Diyos ang kanyang panuntunan at patakaran para lang sa atin. Patuloy na i-uphold ng Panginoon ang kanyang standard, His high standard, at i-honor niya ang kanyang mga batas o mga kautusan. And we have no option. There should be no option but to comply and obey. Because He is God, our sovereign ruler, sovereign God. Kaya yung mga suwail ay magpasakop, sasamain. Kung tayo po'y magmamatigas, mga kapatid, tayo rin po ang malulugi, tayo rin po ang mananalo. At sino man, meron bang nagmatigas sa Diyos at guminhawa? Sinong nagmatigas sa Diyos at nagtagumpay? Meron ba? Magwawagi ba tayo laban sa Diyos? The more na tayo magmamatigas sa Diyos at tayo nating sumunod, the more na tayo po ay sasamain. Basahin natin ang Job chapter 9, verse 6. Kaya huwag natin hahamunin ng Diyos. Mahirap po. Ang bira. Napakasama niyan. Na magmamatigas tayo sa Diyos at hahamunin pa natin siya. Samang ugali po yan. Samang attitude. Job chapter 9, verse 4. Job 9:4. He, referring to God, is wise in heart. Kaya hindi natin siya malilinlang, hindi natin siya maloloko. Lahat ng ginagawa ng Diyos tama kasi wise siya eh. Walang pagkakamali sa kalooban, kagustuhan at layunin ng Diyos. Perfect siya eh. God is so wise that He cannot err. He cannot err. Lahat ng ginagawa ng Diyos, tama. At hindi niya kailangan baguhin ang kanyang ginagawa kasi perfect na siya. Hindi niya kailangan baguhin. He is wise in heart. Kaya hindi natin siya maiisahan, hindi natin siya mauuto. Hindi natin siya malilinlang. He is wise in heart and mighty in strength. Because God is all-powerful. He is the mighty God. He is the omnipotent God. At dahil dyan, mga kapatid, kayang gawin ng Diyos lahat ng kanyang magustuhan. Kaya sa plano ng Diyos, walang kapalpakan. Sa Diyos, wala siyang nalalamang anumang kabiguan. Hindi po nabibigo ang Diyos. Bakit? Wise nga siya. Kaya pag nagplano siya, swak yan, perfect yan, walang failure dyan. Pangalawa, dahil siya po ay mighty, meron siyang strength, Almighty God, kaya niyang gawin ang anumang kanyang binalak ng kanyang puso. Mapapangyari niya. Tayo hindi. Pag tayo nagplano, kadalasan mga plano natin, pumapalpak. Bakit? Hindi naman lubos yung ating katalinuhan eh.
May mga bagay na nakaligtaan tayo, hindi natin naintindihan, hindi natin naunawan, naku, mali pala. Tapos, wala din tayong lakas, sariling kapangyarihan para papangyarihin yung ating mga plano. Di ba? Sa Diyos, hindi. Ngayon, dahil ganyan ang Diyos, having said that, sino ngayon ang magmamatigas sa Diyos? At hindi susundin yung kalooban ng Diyos, balak at plano at layunin ng kanyang puso. Who hath hardened himself against God and hath prospered? Sino? May kumasa, may pumalag, kinasahan niya ang Diyos, nagmatigas siya. Alam niyo kung sino ho yun? Si Parao, hari ng Egypt. Nagmatigas siya laban sa Panginoon. Gusto ng Panginoon palayain ni Pharaoh yung bayan ng Panginoon, Israel. Sabi ni Pharaoh, sino ang Panginoon na dapat kong pakinggan at sundin? Hindi ko kilala Panginoon ninyo, kaya hindi ko palalayain ang mga Hudyo o ang mga Israelita. Kinasahan niya Diyos eh. Pumalag siya eh. Yabang niya eh. I know not the Lord, and I will not allow the Israelites to go free. Pagkatapos doon, ano nangyari? 10 salot ang pinadala ng Diyos. Durog si Parao. Yung 10th plague, kamatayan ng kanyang panganay na anak. See? Yon ang tanong. Sino ang nagmatigas laban sa kanya at guminhawa o nagtagumpay? Sige, gayahin mo si Parao. Pumangalawa ka. Subukan mo. Tingnan natin, may kalalagyan ka. Mahirap talaga kalabanin ng Diyos, di ba mga kapatid? Pag pinagpilitan talaga natin yung sarili nating kagustuhan, hindi tayo mananalo. Hindi tayo mananaig. Matuto tayong magpasakop sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Better surrender, better concede, better humble yourself under the mighty hand of God. Humble. After all, the best will, the best plan is God's will and God's plan. Di ba? The best yun. Hindi yung mga plano at kalooban natin. Yan ho yun mga kapatid. So dito, sa Isaiah 48 verse 10, balik tayo. Oh, that thou hast hearkened to my commandments. Yun ang gusto. Yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. To hearken to His commandments. It will benefit us greatly mga kapatid. It will profit us a lot. We will always be the winners and not the losers. Then had thy peace been as a river and thy righteousness as the wave of the sea. Now ito po ay tumutukoy sa mga tao, isang bayan na hindi nakatanggap ng pinakamabuting bagay mula sa Diyos. Sa kasaweng palad, gaano karami din sa atin ang ganyan. Labis na kinatatakutan na ganitong nangyayari sa karamihan sa mga anak ng Diyos ngayon. Sila po ay may mga nakaranas ng regeneration, pero meron po silang isang bagay sa kanilang buhay na pumipigil po sa Panginoon na ipakita ang kanyang sarili na malakas, to show Himself strong in behalf of them, at gawin na sila ay umunlad, kapwa sa spiritual at temporal. May pumipigil sa Panginoon para gawin niya yun Ngayon ang tanong, ano po itong pumipigil? Ano po itong bagay na pumipigil sa Panginoon? Ayan ang sagot, hindi po nila dininig ang utos ng Panginoon. Yun po ang pumigil para ibuhos ng Panginoon ang kanyang pinakamahusay na bagay o kanyang pagpapala. Ito po isang espiritu ng pagsuway.
ito po ay isang hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos eh. Hindi po nila nilakaran ang liwanag na ibinigay sa kanila ng Diyos. Nagkulang sila. Yung po mga pribileyo, tayo po, most privileged tayo. Pero yung mga pribileyo mga kapatid, may kasamang mga obligasyon. Mas marami po ang hinihingi ng Diyos mula sa atin ngayon kaysa sa ginawa niya 10 taon na ang nakalipas. Mas marami po ang hinihingi ng Diyos mula sa mga nagtatamasa ng nakapagpapatibay na ministeryo kaysa sa mga hindi. Anong ibig nating sabihin diyan? Punta tayo sa Lucas 12:48. Luke chapter 12 verse 48 at ito po ang ibig nating sabihin. Doon sa katotohanang mas privileged tayo, mas obligated tayo. The more we are privileged, the more we receive blessings from God or opportunities, the more we are under obligation to obey. Based on the principle sa Luke chapter 12 verse 48 na much is given, much shall be required. Pakinggan niyo po ang sabi sa Luke chapter 12 verse 48. But he that knew not and did commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, that's privilege, that's opportunity, of him shall be much required. To whom men have committed much, of him they will ask the more. Nakita ho ninyo kung gaano kalaking responsibilidad yung mga nabiyayaan ng mga pagkakataon at pribileyo. Malaki pananagutan. Katulad nito sa ating pag-aaral. Katulad sa atin bilang church. Ilang taon na tayo bilang church? At gaano na karaming kaalaman ang binigay sa atin ng Panginoon. At sa dami ng kaalaman na yan, lalong lumaki ang ating pananagutan. Na kung hindi natin gagawin yung mga nalaman natin, lago tayo. Kaysa dun sa konti pa lang ang nalalaman. Kaya hindi niya alam kung anong gagawin niya eh. Konti pa lang nalalaman niya eh. Pero papanagutin pa rin siya ng Panginoon. Kasi di ba sa atin, sa batas ng lipunan, ignorance of the law excuses no one. On the other hand, pag marami ka ng alam sa law, mas malaki ang iyong responsibilidad. Mas malaki pananagutan natin at responsibilidad kumpara 10 years ago, 20 years ago. Nakuha nyo? Nanuha nyo po mga kapatid? Yan po ang ibig nating sabihin ho dyan. Ngayon, ang dahilan kung bakit ang kapayapaan na tinutukoy dito sa Isaiah 48:18 ay hindi po naging parang ilog sa kanila at ang kanilang righteousness ay hindi po naging parang mga alon sa dagat ay sapagkat nabigo po silang lubos na tumugon sa liwanag na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Now, bakit natin sinabing lubos? Batay po yan sa prinsipyong ito. Much is given. Dapat much din shall be required. Ang pagsunod ay dapat katulad ng pagsunod na ginawa ni Caleb. Sino si Caleb? Kasamahan po yan ni Joshua. Naging kabalikat ni Joshua sa pagtawid nila sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Paano po sumunod si Caleb? Basahin natin ang Numbers chapter 14. Numbers chapter 14, verse 24.
14:24. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and had followed me, take note, fully. Notice that word. Fully. Lubos, di ba? Ganap. Sumunod. Si Caleb, hindi lamang siya basta sumunod, kundi sumunod siya ng lubos. At yan din po ang dapat natin gawin. Lubos na pagsunod. Ang karamihan po sa mga anak ng Diyos ay sumusunod sa Panginoon ng lubos sa umpisa. Yan. Tumugon sila sa pagliliwanag ng Espiritu at inayos nila ang kanilang buhay sa mga turo ng mga lingkod ng Diyos. At pagkatapos, ipinakita sa kanila ang isang tungkulin o kailangang ikaila ang sarili. Nung inilagay yon sa kanilang harap, ayun na. Doon nila nakita na ito pala higit pa sa kayang tiisin ng laman at dugo, kung kaya sila ay tumanggi. Sila ay tumanggi. They started to make themselves excuse. Isa-isa na silang nagbigay ng kanilang mga sariling alibay at excuses sa kanilang sarili sa ilalim ng isang pakiusap o iba pa. Kaya dahil dito, sinasakal po nila ang daluyan ng pagpapala, pinalungkot nila ang Espiritu ng Diyos, hindi po nila naranasan ang pinakamahusay na kaloob ng Diyos, at kung hindi sila nagsisisi, kailangan pa silang magdusa sa ilalim ng lalong mabigat na disiplina ng Diyos. Ang point kasi mga kapatid, kung saan po nagfe-fail o nabibigo ang karamihan sa mga Kristiyano, hindi po dun sa paggawa ng mga pagsalansang o kasalanan. Hindi ho . Sapagkat kanina nga nabanggit ko, ayon po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, sapagkat walang matuwid na tao sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So that's not the issue . Ang issue rito ay hindi po yung nakakagawa ba tayo ng kasalanan o hindi, kundi sa hindi po natin pagtama ng ating mga kamalian at hindi natin itinutuwid ang ating mga nagawang kalikuan. Yun ho . Hindi po ito gaanong dahil sa paggawa ng kasalanan . Hindi ho . Kundi yung mga kasalanang hindi iniiyakan. Yung mga nagawang kasalanan na hindi ikinalulungkot. Yung mga ginawang kasalanan na hindi po pinagdadalamhatian at hindi po inaamin at hindi po ipinapahayag. Yan po ang sumasakal sa daluyan ng pagpapala. Yan ho. For our last verse, Proverbs 28 verse 13. Proverbs 38 verse 16. He who covers his sins shall not prosper. Ulitin ko. He who covers his sins shall not prosper. Proverbs 28:13. Nababasa niyo po ba yan, mga kapatid? Siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi po giginawa. Hindi po uunlad. Hindi niya mararanasan at hindi niya ma-enjoy ang blessed life. See? Gaano man siya ka-well-versed sa Bible, gaano man siya ka-well-versed sa truth, o kaya'y hinahangaan ng kanyang kapwa. Bakit? Sapagkat may uod na kumakain sa ugat ng kanyang spiritual life, at yung uod na yan ay yung kasalanan na iniingat-ingatan niya sa kanyang puso at ayaw niyang isuko sa Panginoon. Tinatago pa . Ayaw surrender. Yan. Pero tuloy natin ang basa. But whoever confesses
and forsakes them. You see? Yun yung importante. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo mayroong kapalpakan sa buhay. May nagagawang pagsuway. Hindi naman kasi tayo perfect. Naintindihan ng Panginoon. Ang importante, pag nagkamali tayo, itama natin. Pag nakagawa tayo ng kalikuan, ituwid natin. Whosoever confesses, yon ang gawin natin, and forsakes them. Tingnan nyo mga kapatid, gaano man kasama ang kasalanang nagawa mo, gaano man karami ang mga kasalanang nagawa mo, you shall have mercy. That's the promise. God will be merciful. So, siguruhin mo that you make conscience of your sins kahit na yung tinatawag nilang little sins. And don't make excuses. I repeat mga kapatid, may God teach us and train us to make conscience even the little sins, so-called, ng karamihan. At wag nating i-dismiss yan ng small sin lang naman yan little sin Siguro naman naiintindihan ako ng Diyos. Hindi. Let us make conscience even the little sin that we commit. And let us not make alibis and excuses. Siguruhin mong mapanatiling maigsi ang iyong mga utang sa Diyos. Buong pagsisising inaamin sa Kanya ang bawat nalalamang pagkakamali kung ayaw mong makaligtaan ang Kanyang pagpapala sa iyong buhay. Siguruhin mo na iyong aaminin at tatanggapin ang iyong mga nagawang kasalanan kahit na nagawa mo na ito ng 1,000 beses sa nakaraan. Siguraduhin mong ihingi mo pa rin ang tawad sa Diyos yan. At sisikapin mong layuan. Kahit 1,000 beses mo nang paulit-ulit na nagawa. Yan ho yun I-avail mo ang iyong sarili araw-araw doon sa bukal na binuksan para sa kasalanan at para sa karumihan. Mga kapatid, hindi po natin maaaring iset aside ang mga tuntunin at practice ng banal na kasulatan. Ang buhay natin dapat aayon po tayo dyan. Gagawin natin ang mga tuntunin ng Diyos, ipapractice natin ang Kanyang mga aral. Maaaring hindi kalugdan ng ating makamundong isipan ang mga pamamaraan ng Diyos. Pero hindi niya po babaguhin po yan ang mga yan dahil lamang po dyan dahil lamang po sa atin So kung tayo po ay lalakad kung tayo po ay lalakad na salungat sa Kanya, kukontray natin siya, siya rin po lalakad ng salungat at kontra sa atin. At kung tayo po ay masuwayin, aanihin po natin ang mapait na bunga nito. Kung ang kasalanan ay nasa isang dulo ng kadena, tiyak, ang kalungkutan ay nasa kabilang dulo. Kung mag-aasik po tayo sa laman, tiyak, nasa laman tayo aani ng kabulukan. Ngunit kung mag-aasik po tayo sa Espiritu po tayo aani ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang mensahe sa atin pong mga puso. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangitbanal, maraming salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin. Naway naging maliwanag po sa aming lahat, bawat isa na nakapakinig. Ang iyong nais, kagustuhan, kalooban, layunin para sa aming buhay. O Panginoon naming Diyos, ang aming pong panalangin, bigyan po kami ng lakas at biyaya na masunod po namin ang lahat ng ito. Baguhin niyo ang aming mga puso,
Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maging masunurin sa inyo. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin, sa mga kamangmangan at kahangalan namin na kami hindi po nakikinig sa inyo at sumusunod. Yung sarili pa rin namin kagustuhan at mga daan at pamamaraan ang isa pa rin namin ginagawa. Talagang kami po ay napakamangmang. Meron din kami mga kahangalan. Hindi namin maintindihan, hindi namin maunawa